Pag-usapan natin ang positive mindset. Ang sikreto to be happy in life is dapat positive mindset ka. Iba naman ang negative mindset, di ba? Kung negative mindset ka, you look at things nga bad, negative, di maganda. Kung positive mindset ka, you look at things with optimistic ka bla, hope, happy. So, halimbawa, nandiyan na sa iyo ang mga kaisipan, nandiyan na sa iyo ang mga material, nandiyan na sa iyo ang lahat. Nag-training ka para magnegosyo, nag-research ka. Ngayon, kasi negative mindset ka, hindi ayaw mo na mag-start sa business. Ayaw mo na magtrabaho, halimbawa, ng wala kang pera. Negative ka, depressed ka. Lahat na iniisip mo na ganito. Siguro magdasal ka na bigyan ka ng magandang trabaho, hindi na. Muna ba na the poor will work for money, but the rich will work even without pay. Kasi ang gusto mo yumaman, di ba, sabi niya Kiyosaki, learn experience, magtrabaho, walang sweldo, nag-experience, nag-start siya ng negosyo, walang income, yung mga employee, sige lang bayad mo sa kanilang sweldo. Kung may-ari, wala kang sweldo kasi wala income. Ganun ba? Na positive mindset pa rin ang may-ari. So, paano maging positive mindset? Kasi pag negative mindset ka, lahat na mga isipan dyan, entertain mo . So, hindi paralyzed ka. Wala kang trabaho. Kung positive mindset ka, iba na yung isip mo. So, kung ang paligid mo positive mind, you talk to them, itong plano natin, ito ang maganda. Then you entertain positive output, positive input ng mga kaibigan mo. Paano pag-aralan ang positive mindset? Siyempre, number 1, practice ka ng gratitude, pagsalamat. Walang perpekto na buhay, walang perpekto na paligid. Halimbawa, kahit galit ka sa mundo, galit ka sa mga kaibigan mo, galit ka sa mga magulang mo, so magpasalamat ka, you forgive them, positive mindset lang. Kasi pag negative, wired sa brain mong negative, lahat na negative na mga bagay nandyan sa utak mo. Yung sakit ng tao galing sa utak kasi nag-negative siya ang hormone ng imbalance. So, paano? So, thankfulness. Lord, salamat yun sa lahat ng binigay mo sa akin. Juan, salamat sa pagtulong mo sa akin. So, happy ka na balik sa mo. So, ang vibes mo iba. So, kung wala kang gratitude, hindi ka marunong magpasalamat, wala mangyari sa buhay mo. Ang being grateful ka o nagpapasalamat ka, it starts sa bata pa lang. Ituturuan mo yung mga bata mo na salamat, thank you. Kasi para malapit ang grasya. So, after gratitude, ang number 2, pwede mo na maging positive mindset ka sa mga bagay-bagay na madesisyonan mo. Pag mo pagbawalan na ang sarili mo, huwag mo, halimbawa, punta ka doon. Gusto mo magpunta doon, sabihin mo na ganito lang, gasto yan, makuha dyan. Ganun ba? Magugulat ka pagpunta mo doon. May mga tao to na nagbigay siya ng idea. Nagbigay siya na hindi rin na katugma, pero at least may halimbawa ba? Ang idea niya, pwede ko ma-apply sa life ko, pwede ko ma-apply sa negosyo ko, pwede ko kahit hindi pareho, think positive para sa sarili mo. Halimbawa, punta ka doon. Umulan, nag-arado siya. Sa kanya, karabaw. Ikaw wala.
Eh sabi mo, pwede ka naman, bakit nag-arado sa doon? Pwede naman siguro makarado na tayo ngayon ah. So kung hindi ka nagpunta doon, binawalan mo na ano, ganun. Limbawa, gusto niya na, sige nga, ganito, magbinta tayo ng ganito. Eh pag sinabi mo na wala naman nakikitain yan, wala naman ano yan, pangit. Eh nagbibinta siya doon ng kamatis eh. Pero gumagana siya. Nakikita siya. Sabi yung bawal na yung pangit yung lusi. Kapag uwi sa inyo, hindi ka rin magbenta ng talong ah, o ganito ah. Kaya binigyan ka ba ng isip na pareho, pero hindi pareho. Pero at least nagpunta ka doon, hindi mo binawalan, wala ka makukuha. May makuha ka, may idea. Kaya huwag mo ka masyado madamot sa sarili mo na negative palagi. So, mas maganda, maging positibo palagi sa sarili. Mas maganda na neutral ka muna, huwag kang magsabi ng negative. Pero mas maganda, hindi mo lang entertainin ang mga negative thoughts. Positive ka palagi. So, to become positive, sometimes you must face reality. Kung reality mo ganito, halimbawa, wala kang pera, mag-aral, you face it, then provide solution, good solution. Hindi ka na magkilos, hindi ka na maghanap ng paraan. So, always face the reality and provide solution. Kung magpaparalyze ka, hindi ka na makakilos dahil sa ka-negative mo. Halimbawa, trabaho. Gusto mo ng malaking sweldo, malaking pera. Iba naman ang buhay. Iba naman ang buhay probinsya. Iba naman ang buhay sa korporasyon. Iba naman pa buhay sa pamamahay. Halimbawa, gusto mo naging sweldo, magkano ang pera na binibigay mo sa kompanya? Halimbawa, milyon binibigay ang dapat ang kitain ng pamilya para masilduhan ko 7% ng sweldo mo doon dapat galing sa input. Wala ka man tinatrabahuhan, wala ka naman binigay sa kompanya na malaking pera. Bakit mag-demand ka ng malaki? Lalo na sa pagka-probinsya, yung income nyo 100 pesos a day, mag-demand ka pa ng malaking sweldo. Face the reality. Kung hindi ka mag-face reality, huwag kang magtrabaho. Gutom ka. Gusto mo na, siyempre hanapan mo paraan na ma-elevate mo yung sarili mo. Ngayon, self-centered ka, makasarili ka, sarili mo lang tinitingnan mo. Hindi mo nakita ang realidad na dapat pala ganito. Dapat i-adjust mo yung balance, bala kung anong maganda sa sitwasyon mo. Wala ka ng pera, hindi mo harapin ang sarili mo na wala ka pera, ayaw mong trabaho, tapos palimos ka, palalamunin ka, umilos ka. Huwag mong i-deny ang realidad na hindi ka naman doktor, hindi ka naman negosyante, wala ka naman pera, tapos i-deny mo na parang artista ka, parang prinsesa ka na pumapasok lang ang pera kahit hindi mo tinatrabuhan. Hindi ganun. Face the reality and think positive solution. So, isang mga bagay na maging positive ka, choose your friends. Huwag ka doon sa mga chismusada, mga negative, mga away, palaging sinasalita, chismis sa kapitbahay, inggit, lahat. So, kasimula ka, go with the people na may dream, na may vision, positive outlook in life. Choose your friends. Never ka na maging positive pag ang paligid mo palaging chismis, jealous, masama ang komentar nila sa mga bawat tao. Wala, hindi kaya yaman yan. Pag ang ugali mo, parang unggoy ka na walang ginagawa kundi magtawa lang at mali palaging ang sinasalita sa kapwa niya.
Kaya, choose your friends. Think positive. Wag mong, wag mong pansinin ang mga tao na pangit ang ugali. So, minsan, ako nagbabasa ako ng mga newspaper, ang chismis. Pero minsan maganda marunong ka rin ng mga balita ng mga away dyan, ganito, nangyayari. Pero negative yun eh. Kaya medyo pag-isipan mo mabuti kung ano ang dulot sa kaisipan mo. Kung minsan dapat be careful and mature. Be careful sa mga naririnig mo sa radyo. Be careful sa mga Facebook dyan na negative. Yun, pero mas maganda, sabihin mo sarili, ang utak mo na ganito na yan. Think positive o maghatag ka ng positive output sa mga negatibo na tinitingnan mo sa mga radyo, sa mga balita. So, ang next mo na gawin, watch what you are thinking. Hindi man yung watch. Meditate kayo. Ano ba iniisip mo? Ano ang iniisip mo? Pag negative, wag mo parang tanim yan eh. Ang negative. Pag ginaabunuhan mo, gina-fertilize mo ang negative mo, magbubunga yan. Maglalabo yan. It will grow. Kaya pag watch what you are thinking, bakit nasabi mo ito? Bakit masama ang joke mo? Ganun ba? So, choose nga. So, pag negative, medyo forgive yourself. Then, iwastuhin mo isip mo. So, ang forgiveness, sa pag-what's your ang next, forgive yourself. Kung negative ang ginawa, you forgive yourself para hindi yung dadami ang negative mindset. Pag somebody create something bad sa you, forgive them. Pag sino man yan, just entrust mga negative output mo sa Diyos. Lord, ikaw bahala sa kanila. Hindi kung may positive ka, happy ka sa life. Pag negative ka, never happy. Wala ka pasulbay. So, maraming ways para maging positive mindset. Yung last na, siguro nga ito na spiritual growth, meditate, mag-relax, magbakasyon, appreciate nature. So, sleep ka. At least 7 to 9 hours. Kung pagod, sleep. Kasi hindi magandang isip mo pag stress ka. So, kung mga stressful sa life mo, mga toxic relationship, mga stressful nga kung di mo kaya, umalis ka dyan. Kung trabaho mo stressful, find means ka hindi ka ma-stress. Bawa, manager ka, stressful. So, change your mindset. Ganito, chill lang, kalma-kalma, wala stress. Kung doktor ka, tao dyan, hindi mo operan agad, mamatay, walang para ma-stress ka eh. Bakit hindi madala agad sa OR? Bakit hindi nila, bakit ang hirap magpapasok sa operating room? Ganun, ma-stress ka. So, gawin mo, chill ka lang, mag-relax. Sabihin mo lang, wala. Chill lang, relax lang. Hindi magpa-stress. So, walang problema. So, kahit anong bagay, basta ganun, chill lang sa life. Yan lang, mawala ang negative. So, ang hormone mo normal, hindi ka magkasakit, positive mindset, nagulat ka, ang grasya, lagi ka mapasok, ang tao happy sa iyo, pag nandyan ka, huwag ka lang, pag masungit at negative, boss mo yan, napan mo paraan na maging positive mindset. So, sa next video ko naman.